ang pangarap na karwahe mula sa langit. Tama yan! Kumain na kayo ng kumain dahil sa taglamig hindi na kayo makakain ng marami. Ipagpatuloy nyo lang yan, kain pa! Ayos lang yan, Frog! Ikaw kasi niloloko kanila kasi lagi kang humihiwalay sa kanila. Mga tupa, huwag niyo nang awayin si Frog, maliwanag? Tara, bumalik na tayo doon! Bakit ba ganon? Yung mga tupa na hindi man lang gumalaw kahit na sinasaktan namin kanina, maayos na sumusunod sa mga utos niya. Mukhang hindi normal ang mga hayop dito sa rancho na to. Siya kasi ang nangangalaga sa mga tupa, kaya sumusunod ang mga to. Pero kahit ang mga baka at mga kabayo hindi sumusunod sa amin kanina. Nakita mo naman. Hindi nyo rin napasunod? Paano ba to? Hindi ko kayang magpagatas! Susubukan ko. Alis dyan. Wala na tayong trabaho dito, tama ba? Oo, mukhang hindi na natin kailangan tumulong dito. Tara na. Sandali lang! Huwag muna kayong umalis. Hindi kayo pwedeng umalis lang ng ganyan. Ano pong problema? Hindi ko kasi kayang gatasan ng baka. Kung ganon, ako na po ang gagawa. Sa tingin ko, hindi mo rin yan magagawa, Charlotte. Magandang umaga, Rookie. May problema ba? Rookie? Talaga bang pinangalanan nyo ang mga hayop nyo dito sa rancho? Opo. Rookie, ako na ang mag-aalaga sa'yo dahil wala na si Papa. Maliwanag pa? Wala yang silbi. Ano ka ba? Hindi nakakaintindi ng salita ng tao, mga baka. Rookie, namimiss mo si Papa dahil inilagaan ka niya ng maayos, tama ba? Pero huwag ka nang malungkot kasi nandito na ako. Ganyan nga. Dapat masaya ka lang. Huwag ka nang mag-alala. Makapagpagatas siya. Hindi ako makapaniwala. Madali lang naman yan. Mr. Garson, sa tingin ko wala nang iba kundi si Charlotte lang ang kaya mga laga dito sa rancho nyo. Huwag mong sabihin yan. Hindi yun maaari. Ate Charlotte! Ate Charlotte! Huh? Bakit ka? Ate Charlotte! Mayroong po naghanap sa'yo sa labas. Sino naman yun? Sinabi niya ba kung saan siya galing? Saan nga ba? Doon sa Fairyland. Ano? Nababaliw ka na ba, ha? Totoo nga! Sige, pupuntahan ko na siya. Ah! Ang ganda ng karwahe, parang ang galing sa Fairyland. Nandito po ako para makita kayo. Galing po akong Chateau Frontenac Hotel sa Quebec. Galing po kayong Quebec? Opo, magiging masayang inyong weekend kasama ang inyong buong pamilya, Miss Charlotte. Ano po? Pamilya? Opo. Sina Mr. Andre Montburn, Mrs. Simone Montburn, at kayo, Miss Charlotte Montburn. Sina Mama at Papa? At ako? Maghanda na po kayo sa pag-alis natin. Hoy, ikaw! Nagbibiro ka lang, hindi ba? Oo nga. Patay na ang papa ni Charlotte ilang araw nang nakalipas. Ha? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ang trabaho ko lang naman po ay salubungin sila. Taga-sundo lang po ako. Ang sinasabi ko sa'yo, patay na ang mga taong pinuntahan mo dito. Wala na sila, kaya umalis ka na. Ang hotel namin ay hindi tumatanggap ng advance booking mula sa langit. Mag-ayos na po kayo. Ano po? Sa tingin ko si Papa, buhay pa. Sige po, mag-aayos na po ako. Teka, Lady Charlotte! Ano nang gagawin natin? Totoo kayang buhay pa talaga ang papa ni Charlotte? Sabihin mo, Garson. Hindi, no? Imposible yun! Pero nawawala lang ang mama niya, hindi ba? Ano nang mangyayari sa atin? Sa tingin ko, kung totoo nga yun, mahihirapan tayo. Siguro nga buhay pa ang mama ko at mga aring si Papa ay...
Hindi, imposible yun. Pero kailangan ko pumunta sa hotel na yun. Sammy! Wow! May paparating na magandang karawahe. Sino kaya ang nasa loob nun? Si Charlotte! 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 Hoy, Charlotte! 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 Bakit ka nandyan? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang pamilya ko sa hotel, Sammy! Tama ba ang rinig ko? Pupuntahan daw niya ang pamilya niya. Bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin, Sammy? Hindi rin namin alam na aalis siya. Hindi ba, Jim? Bakit sumama si Charlotte? Umalis siya nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Hindi man lang nagsabi. Pwede ba huminahon ka? Eh paano na lang kung niloloko lang pala siya nun? Anong gagawin natin? Sigurado akong magiging masaya siya dahil sa karwahe na yon. Bakit kaya? Teka, paano nyo naman po nasabi yun, Mang Melville? Dahil kakaiba ang ganda ng mga bituin kagabi kumpara sa mga nakaraan. Lagi na lang kayo nakikipag-usap sa mga bituin. Ang dali nyo rin mawala. Nandito na po tayo, miss. Ang ganda! Parang kastilyo ang hotel na to! Sige na, pumasok na po kayo. Magandang umaga. Samahan mo na siya sa kwarto niya. Dito po tayo. Sandali, sino pong tao sa kwarto? Wala po eh. Hindi pa po sila nakakarating. Ano? Sino pong darating? Wala na pong iba kundi ang inyong mga magulang, Miss Charlotte. Sila Papa at Mama? Hinanda na po namin ang pinakamagandang kwarto para sa inyo. Ito po ang kwarto nyo. Sige po, salamat. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Ang hotel na to, parang palasyo. May 3 kama. Para sa amin kaya ito? Kina Mama, Papa, at sa akin? Hindi. Patay na si Papa. Imposibleng mabuhay ulit siya. Pero pwedeng buhay pa si Mama at nakaligtas sa aksidente. Nakalimutan ko. Nandyan ka nga pala, Spika. Pasensya na. Sa tingin ko magagalit sila pag nakita ka nila dito sa hotel. Spika, para lang tayo nananaginip, ano? Tingnan mo, ang ganda, di ba? Ang duwag mo naman! Huwag kang maingay! May paparating. Huminto siya. Bukas po! Pasok kayo! Hindi, Papa! Papa! Papa, kayo nga! Papa! Papa, bumalik kayo!
Night? Sandali, kayo ang nagpapunta sa akin dito, tama ba? Kung ganun, sino ang nagpapunta sa akin dito na gamit ang pangalan ni na Mama at Papa? Ang papa mo, Charlotte. Ang papa mo mismo ang nagpapunta sa'yo rito sa hotel. Anong sinabi mo? Hindi to kasi nungalingan. Totoo na ang papa mo ang nagpapunta sa'yo rito. Paano nangyari yun? Sandali lang po. Hahanapin ko po. Narito po pala. Pero paano? Bakit po? Meron po bang problema? Sa totoo lang, si Mr. Andre, namatay siya dahil sa isang aksidente. Nagbibiro po ba kayo? Siya po mismo ang nagpabook ng kwartong yan. Totoo po. Pakibook yung pinakamagandang kwarto. Maraming salamat po, sir. At gusto kong sunduin sila ng isang karwahe sa araw na yon. Isang karwahe po, sir? Yung karwaheng katulad ng sinasakyan ng mga prinsesa sa Fairyland. Opo, sir. Gusto ko kasing sorpresahin ang aking asawa at ang aking anak. Sige po, sir. Ayusin po namin kaagad. Babayaran ko na ang lahat ngayon. Baka kasi magbago pa ang isip ko. Maraming salamat po, sir. Sinabi ba kung kailan siya nagpunta rito? Oo. Nung araw na nangyari yung aksidente. Pero, ang papa ko... Gusto kanyang pasayahin kaya nagawa niyang ipabook ang pinakamagandang kwarto rito. Papa... Ginawa ito ni Papa dahil gusto niya makita namin ni Mama ang magandang tanawin. Charlotte, tumingin ka doon. Yun ang daungan sa Quebec. Papa! Ang ganda po doon! Pasok po. Magandang hapon. Ipagpaumanhin niyo po. Hindi namin nalaman agad ang pagpanaw ng inyong ama, Miss Charlotte. Pagpasensyahan niyo na po. Miss Charlotte, kung gusto niyo po, ibabalik po namin ng buo ang binayad niya at ika-cancel namin ang reservation na pinagawa niya para sa inyo, ma'am. Wag na po. Dito na lang po muna ako. Sige po, mabuti po kung ganun. Siguradong matutuwa po ang papa niyo sa inyo. Ano po yun? Bakit? May problema po ba? Wala po. Namalikmata lang po siguro ako. Mag-enjoy po kayo dito, Miss Charlotte. Ikaw talaga, Spika. Sinabi nang huwag kang magpapakita eh. Rock, ang tagal naman natin, Charlotte. Ketty! Ketty! Ketty, ano bang ginagawa mo dyan? Tayo na, Rock. Bilis. Hoy, Ketty! Alam mo ba, kung totoo ngang buhay ang mama ni Charlotte, kakailanganin natin bumalik sa maliit nating bahay noon. Alam ko po, pero bahay niya to, diba? Sa atin na to ngayon, Ketty. Pero... Hindi ba ang sabi ni Charlotte nalulungkot siya? Sinasamahan lang naman natin siya. Sana totoong buhay pa ang nanay natin, Charlotte. Anong sabi mo? Nababaliw ka na ba? Sa tingin ko, hindi na babalik si Charlotte dito. Sana nga hindi na talaga siya bumalik. Pang-tatlong tao po, ma'am, sir. Opo, Charlotte, gusto kong sundin ngayong gabi ang plano ni Papa. nasaan po yung isa niyong kasama? Parating na siya. Sana, pwede muna akong maging kapalit ng papa mo sa ngayon, Charlotte. Pero kontento na ako sa kung anong meron ako. Sigurado ka ba dyan? Bigla ka nalang lumilitaw at biglang nawawala, di ba? Sabihin mo, bakit mo pa ginagawa yun? Sa totoo lang, nag-iisip-isip talaga ako tungkol sa Port Towns. Port Towns? Iniisip ko kasi na baka nung naaksidente yung mama mo, inanod lang siya papuntang Pangpang o kaya naman ay may nakakita sa kanya sa daungan at tinulungan siya. Kaya pala, nawala ka bigla. Pero hindi ko pa siya nahahanap. Charlotte,
Huwag na muna nating pag-usapan ng ganitong mga bagay. Pinlano ito ng papa mo para pasayahin ka at makapag-enjoy ka ngayong gabi. Tama ba ako? Oo, sige. Huh. Charlotte. Kaya pala, ngayon 3 na tayo. Tama po kayo. Salamat sa masarap na pagkain. Ah, ah. Hoy, Sandy, sumilip ka nga dito. Ang liwanag ng mga bituin tulad nung kagabi. Ay, maliwanag naman talaga ang mga bituin, Mang Melville. Hindi. Gabi-gabi nag-iiba na ang liwanag ng mga bituin, pati ang mga kulay. Sumilip ka na kasi para makita mo. Dali. Iniisip ko lang si Charlotte. Saan kaya siya nagpunta? Huwag ka na mag-isip. Sigurado ako magandang nangyayari sa kanya ngayon. Sinabi niyo maliwanag ang mga bituin, hindi ba? Oh, bakit? Ah, sige. Sabihin niyo na lang ang gusto niyo sabihin. Knight, hindi niya sinasabi sa akin ang tunay niyang pangalan. Sino ka ba talaga? Ang galing mong sumayaw. Siguro kamukha niya si Papa noong bata pa. Magkamag-anak kaya sila? Bakit, Charlotte? May dumi ba sa mukha ko? Nararamdaman ko lang na parang nakikipagsayaw ako kay Papa. Aray! Natapakan mo ako! Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Mukha rin namang pagod ka na eh. Tara, magpahinga na muna tayo. Bumalik na tayo sa kwarto. Oh, Charlotte. Ikaw si Charlotte, di ba? Magandang gabi po sa inyo, Mrs. Gordon. Ah, sandali. Anong ginagawa mo rito? Kasama ko po si Mama at Papa. Kasama mo mga magulang mo? Opo, mauuna na po ako. Oh, Charlotte. Ano nangyari sa kanya? Totoo bang sinasabi niya? Miss Charlotte? Miss Charlotte, tanggapin niyo po itong dala ko. Para sa inyo po itong dala kong bulaklak bilang alaala ng papa niyo. Kay Papa po? Mga bulaklak at... Ano kaya ito? Night! Night! Night, nasan ka? Night, umalis ka na ulit. Hindi mo ba alam ang salitang paalam? Ito ang booking card ng hotel. Sandali, sulat kami ito ni Papa. Babasahin ko. Andre Montburn, Simon Montburn, at Charlotte Montburn. Ang ganda ng sulat ni Papa, no, Spika? Pakiramdam ko, kasama ko sina Papa at Mama ngayon dahil dito.
Siguro kung nandito sila, magkukwento si Mama tungkol sa buhay niya sa France. At si Papa naman, maraming ikukwento tungkol sa rancho. At dahil sa matagal na panahon na hindi namin kasama si Mama, siguradong marami kami mapag-uusapan, si Mama, si Papa, at ako. Nakita din matapos ng 12 taon at buong gabi kami magkukwentuhan. Papa, pwede po ba akong tumabi sa inyo? Papa, good night po. Dahil sa init na binibigay ng kumot, naramdaman ni Charlotte na parang yakap siya ng papa niya. At dahil dito, hindi niya naitago ang lungkot na pinigilan niyang maramdaman buong araw. Ang kwarto nga siguro ng hotel na to sa Quebec, ang pinakamalapit sa langit.